timeless principle of grace. So from the title itself pa lamang po, sadyang kapupulutan na po natin ng aral at prinsipyo sa buhay na higit po sa lahat ay hindi kumukupas at hindi naluluma. Amen. So ako po ay naniniwala na nararapat lamang po pag-ukulan ng panahon o ng atensyon o ng oras ang isang bagay po na hindi kumukupas o hindi naluluma o walang hanggan. Kasi knowing the fact na magbibigay sa iyo ng constant understanding, constant peace, at higit sa lahat, contentment and fulfillment sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. So dahil po ang pinag-uusapan po natin dito ay grasya ng Diyos, inaasahan po ng simbahan na to na ang bawat mamayan ng Diyos na nasa ilalim ng kanyang grasya ay sasamahan po at magjo-join po kayo na pag-aralan at matuto po tayo sa series na to. Amen po ba? Amen. So ngayong gabi po ay ang ating ikatlong prinsipyo na pag-uusapan. So if it so happen na na-miss nyo yung dalawang principle na diniscuss, we really encourage you na mag-catch up po by watching those studies or those preaching sa ating pong YouTube channel na Grace Unlimited Church. And by doing that, you are supporting the church by watching those videos, and please don't skip ad. Yun lamang po. So, now, para po sa gabing ito, ang pamagat po ng topic na pag-uusapan po natin ay allow grace to guide your ambition. Amen. Allow grace to guide your ambition. Pagbibigay daan o pagpapahintulot sa grasya ng Diyos na gabayan ang iyong mga ambisyon o pangarap sa buhay. Now, pag sinabi po sa atin na na ambisyon, we all related here sa topic na to. And for sure, ang bawat isa ay lalabas ng kwarto na to na matututo because pag sinabi niyo po kasing ambisyon o pangarap, we all live on that. Bawat isa po sa atin na narito ay meron pong ambisyon, of course, may pangarap, at may plano sa ating buhay. As the matter of fact, kahit nga po hindi pa tayo manampalatayaan ng Diyos, ay meron na tayong mga pangarap o ambisyon sa ating buhay, hindi po ba? Why is that? Kasi po, ang bawat isa po sa atin ay meron pong desire o labis-labis na kagustuhan na lumago personally, umunlad, yumaman, or maybe become someone we always dream of, o kaya naman be someone we always dream of, hindi po ba? So, lahat po ng mga bagay na gusto po natin to develop ourselves, gusto po natin yon para sa ating sarili. And hindi po masama ang bagay na yon. Hindi po masama ang pagkakaroon ng ambisyon. Kung meron po kayong negative connotation sa salitang ambition, maybe it's because naririnig nyo sa mga teleseryeng pinanonood nyo na ambisyoso ka. O kaya naman naririnig nyo sa mga sa mga script nila, sinasabi nila na wag mong sayangin yung oras mo sa mga naiisip mo, kaya sa mga pangarap mo, hindi mangyayari yan. Hindi magkakatotoo yan. Hindi po ba? So, kung ganun po yung mga klase ng mga naririnig nyo tungkol sa ambisyon, kaya ang pumapasok sa isip nyo ay negative, hindi po totoo yun. Kasi po, ambition itself is God-given to us. Kaloob po, yes, amen, kaloob po ng Diyos ang mga ambisyon at pangarap po sa ating buhay. Remember Genesis chapter 1, verse 28. God says, be fruitful and increase in number. Rule over every creation that moves into the earth. Naalala niyo po yun? Kaya naman po, meron po tayong desire na mag-grow, na mag-develop, na umunlad, maging fruitful, maging productive, kasi kaloob sa atin ng Diyos yun. Binigyan niya na tayo ng utos na maging be fruitful and productive in number. Kaya po, ganoon na lang. Kasi di yung gusto natin na mag-develop at umunlad sa buhay. Amen po ba?
Amen. Now, now, um, so kung ganun po yung kaso, it will be only wrong. Natatanungin ko kayo ng sino po sa inyo rito meron po kayong pangarap o ambisyon sa buhay? That would be very wrong kasi I'm sure very obvious yung sagot. Lahat po tayo meron nun, hindi po ba? Amen. However, the real question we should ask ourselves is that what is driving or what is guiding our ambition? What is driving our ambition? Knowing na ang bawat isa po sa atin ay may ambisyon at pangarap sa buhay, noted na po yun. Pero the real question is, what is guiding our ambition? What is driving our ambition? Mga kasama, ang ambisyon po na walang guidance o walang gabay. Sabi nga po sa slide na meron tayo, when ambition lacks guidance, it can become dangerous. It fuels pride, drains the soul, invites comparison, and slowly pulls us away from God. Sobrang delikado po ang pagkakaroon ng ambisyon na wala pong gabay kasi gaya po na sinabi dito, it can lead you to pride. Alam niyo po kapag po ang ambisyon ay walang gabay sa tao na nag-decide nito, nangyayari po talaga magkakaroon siya ng pride. Why? Kasi iisipin niya, nagawa ko itong mag-isa, solo ko itong nagawa, wala akong kasama. Tapos, ultimo, alam mo yun, yung mga yung pagdidesisyon o kaya yung mga bagay na, alam mo yun, nagawa ko yun mag-isa eh. Parang solo ko lahat nagawa yun eh. Well, in fact, hindi niya man lang ma-acknowledge na yung ability na meron siya on achieving those ambition ay galing sa Panginoon. Ang tawag po doon, pride. And we all know, yung pride po, kinamumuhian po yun ng Diyos. Kinamumuhian po yun ng Diyos. You remember that the fall of man is pride. And the fall of Lucifer is pride. So, hindi lang actually sa history mo malalaman na ino-oppose ng Diyos ang pride, even on its word itself. Sabi ng Diyos sa James chapter 4, verse 6, and so it says, God opposes the arrogant, but give grace to the humble. Alam mo na kinamumuhian ng Diyos ang pagiging proud o pagiging mayabang. So kaya po kailangan at importante po sa atin na maunawaan po natin na iimbitahan o hayaan o pahintulutan ng grasya na gabayan po ang ating mga ambisyon. At hindi lang po yon. Yung grasya po yung ambisyon po natin na walang gabay can lead us to physical o emotional burnout. Yung tipong dahil kinakaya mo nga mag-isa eh, kaya mo nga ng solo eh. Tapos, when things sa buhay mo, na dating sa buhay mo, pag isa, ito, kaya ko to, chicken feet to, madali lang to, okay lang yun, pa isa-isa. Pero paano pag sabay-sabay na, bumabaksak lahat ng problema sa buhay mo, sabay-sabay na nagpipailed yung mga ambisyon mo, sabay-sabay na nagpipailed yung mga plano sa buhay mo, paano mo haharapin yun? Diba? Paano mo haharapin yun? Sige, knowing the fact, kinakaya mo. Pero it's just a matter of time, mapupuno ka din. Mauubos ka din. Mauupos ka din. It's just a matter of time. Dahil iniisip mo, kaya mo mag-isa, and you live your life as if God's grace doesn't exist. Ikaw lang mag-isa. Alam niyo po, just recently, meron po kami na-experience sa mag-asawa. Meron po kaming friend na tinawagan po kami late night. And then, nag-reach out po siya sa amin. Sabi niya sa amin, gusto niya mangingi ng advice. And then, gusto niya magkaroon ng kausap. And then, what happened? Siyempre, excited kami. That was the first
time na nangyari sa aming mag-asawa. Even it's late night, nag-drive kami, papunta sa place niya, pinuntahan namin siya. And what happened? Doon nagpanagpo na kami, hindi pa man kami nakakapagsabi ng hi and hello. Wala pa man lumalabas sa bibig namin na gano'n. What happened is, yung friend namin na yun, yumakap sa misis ko, at tumangis siya nung walang pag-aalinlangan. And would you believe that scene lasts for almost half an hour na ganun lang yung ginagawa niya. Ramdam na ramdam namin yung bigat na dinadala niya. Gaya nga ng sabi nila, sometimes, fear says what words cannot express. Hindi po ba? Kitang-kita namin sa kanya. And then, nung nag-start na siya magkwento, later we found out na may mga ambition siya, na mga nagpe-fail, o kaya yung tipong kinakaya niya lang lahat to, siya lang mag-isa, paano to, pag ito pang last na option ko, nag-fail, paano na yung buhay ko, and so on and so forth. Ngayon, yung mga ganong klaseng kwento, we're so familiar on those. Why? We've been there. We live our life before as if lahat ng bagay na meron sa buhay natin, kakayanin natin mag-isa. Lahat ng mahaharap natin, kakayanin natin mag-isa. We live our life as if God's grace doesn't exist. Lahat sa atin. Pero time will come. Talagang magsasabay-sabay yan. Maburn out ka physically and emotionally. Paano mo sasaluin ang lahat ng bagay na yon? Amen po ba? So hindi lang po yun. Ambition without guidance can lead you to comparison. I-invite ka talaga ng pagko-compare kapag yung ambition mo walang guidance. Hala, bakit si ganito nagawa niya na yan? Samantalang sabay lang naman kami nagpunta ng UAE. Hala, bakit si ganito ganito yung trabaho niya? Samantalang nung college, mas magaling ako sa kanya. Yung mga tipong ganon. So, you start to compare kasi yung ambition mo sa buhay, walang gabay. And ito po yung pinaka-worst. Yung ambisyon mo sa buhay, pag walang gabay ng grasya, can lead you, ano sabi nung nasa, ng slide natin, can slowly pull us away from God. Ito na yung pinaka-worst na mangyayari. Talaga po sadyang ganon. May mga ambisyon na talagang papalayo sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Kaya it's so dangerous para po sa isang tao na magkaroon ng ambisyon ng walang gabay. At kaya naman po, sobrang importante po na matutunan po ng isang manampalataya na matutunan niyang pahintulutan ang grasya ng Diyos na gabayan siya sa kanyang mga plano o ambisyon sa kanyang buhay. Alam niyo po, ito po yung prayer ko sa bawat isa na narito. Na paglabas niyo po ng pintuan na yan, ay matututunan po natin ngayong gabi na pahintulutan at magbigay daan sa grasya ng Diyos na gabayan po ang ating mga ambisyon, ang ating mga plano sa ating buhay. Agree po ba kayo? Agree po ba kayo sa prayer ko? Amen. Amen. So, kung agree po kayo, ang gagawin po natin next, magpe-pray po tayo, tapos after ng prayer, ilalahad ko po sa inyo yung 3 insight kung bakit po kailangan nating i-allow ang grasya ng Diyos na gabayan ng ating mga ambisyon. Next to that, 3 life application. After that, ikukonclude po natin into big idea. Agree po ba? Amen. Amen. So kung agree kayo, join po kayo sa akin ito short prayer. Father, thank you so much, Panginoon ko, sa gabing to. Salamat, Panginoon ko, dahil kayo po, Panginoon ko, ay narito at ang inyong presensya, Panginoon ko, mangungusap sa aming mga puso at sa aming mga isip. Panginoon ko, iliwanagan niyo po, Panginoon ko, ang mga area ng buhay namin na hindi namin kayo complete, ipinagkakatiwalaan. Salamat, O Diyos, Panginoon ko, dahil sa liwanag ng inyong salita ay magliliwanag to sa aming mga paa at sa bawat takbang, Panginoon ko, ng aming buhay, Panginoon ko, ay maging kasama namin kayo. Salamat, O Diyos, sa inyong salita. Salamat, Panginoon ko, sa pagbasa ng inyong salita. At abang buhay, Panginoon ko, may lalakad, O Diyos, at sa inyong grasya at gabay. Lahat ng to, Panginoon ko, ay sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen
And amen and amen, amen. So, now, number 1 po. Number 1 po sa ating pag-uusapan ngayong gabi, 3 insights regarding allowing grace to guide your ambition. Number 1, grace aligns your ambition with God's purpose. Everybody read. Grace aligns your ambition with God's purpose. Thank you so much. So, inaayon ng grasya ang iyong ambisyon sa layunin ng Diyos. Inaayon po o ina-align ng grasya ang iyong ambisyon sa layunin ng Diyos. Now, bago po tayo magpatuloy, para lang po, nasa iisang page po tayo. Kapag sinabi mo na, o pag narinig mo ang salitang God's purpose o kaya layunin ng Diyos, dapat nasa iisang page tayo. Dapat pag sinabi yun, gets namin yun, Mike. Ganun dapat yun. Agree po ba? Now, ganito po yun. Ang maunawaan, malaman, at maisagawa mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay ay hindi isang bagay lang na magandang pakinggan o kaaya-ayang idea. Hindi po ganon. Ang layunin po ng Diyos ay siya lang naman ang pinakarason kung bakit tayo nabubuhay. Ito lang naman yung dumedirekta ng ating mga puso at ang hibla na nagkukonek-konek sa bawat parte ng ating pagkatao. Sabi nga rito, God's purpose is what gives meaning to our existence, and it shapes our hearts, directs our path, and connects every part of lives. Ganito po ka-importante yung God's purpose. Now, dahil po inaayon ng grasya ang ating mga ambisyon sa isang bagay na magkukumpleto sa buong pagkatao natin is something we should be thankful for. Amen po ba? Amen, amen. Now, ganito po kahalaga na dapat po nating pahintulutan ng grasya, nagabayan po ang ating mga ambisyon dahil ina-align niya ang ating mga ambisyon sa layunin ng Diyos. Amen. So, obviously, sa ating pong baksak na kalagayan, hindi po natin magagawa na lagpasan o umabot sa kakayahan na magawa o maisip man lang yung layunin ng Diyos o purpose ng Panginoon sa ating mga buhay. You remember Isaiah 55, verse 8 to 9, dahil ang kaisipan ng Diyos at pamamaraan ng Diyos ay higit na mas mataas sa kaisipan at pamamaraan ng tao. So there will be no way na sa iyong natural na estado ay maiisip mo man lang na, alam mo yun, mapalapit ka man lang sa Diyos habang ikay tumutupad ng mga plano. Mga kapatid, nakakasiguro po ako na wala sa hinagap ng inyong kaisipan o hindi sumagi sa isipan ninyo while planning na magpupunta po kayo o mag-a-abroad po kayo o pupunta po kayo ng UAE o ng Dubai, magkakaroon kayo ng connection sa Panginoon. Wala pong ni isang nakaisip noon. Ang lahat po ay natural ang iniisip. Gusto kong kumita ng pera. Gusto kong gawin itong mga bagay na to for myself. Lahat pang sarili. Wala po sa natural nating state na maiisip natin yon. Hindi po ba? Pero kapatid, tingnan mo ngayon kung nasan ka. Tingnan mo ngayon, nasan ka dahil inalaw mo yung grasya ng Diyos sa buhay mo, pinapasok mo pa lang, alam mong ginawa ng grasya agad, ina-align niya. Ina-align niya yung kaisipan mo at ang iyong mga habits, ang iyong mga bagay na pinagkakaabalahan. Marinig mo ang kanyang salita ay isang bagay na ikabubuti mo habang ginagawa mo yung mga ambisyon mo sa buhay mo. Nung na-invite ka naman dito, hindi naman namin sa tigil mo na yung trabaho mo, dito ka na lang. Wala naman pong ganun. You still do your plans and your ambitions sa buhay mo while God is meeting you in this
church. Amen po ba? Amen, amen. So, kaya po sinasamba natin, pinapupurian, pinasalamatan natin ng Diyos dahil sa ginawa niyang paggabay sa atin. We just welcome grace. Pero what more kapag pinahintulutan natin siyang gabayan ang ating mga ambisyon sa buhay. Can you say amen? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen, amen. Sabi po rito, Proverbs 16:9. A man's heart plans his course or plans his way, but the Lord determines his step. Pagmasdan niyo po maigi, meron pong ambisyon o planong ang tao. Pero sino po ang gumagabay ng kanyang hakbang? Sino po ang gumagabay ng kanyang hakbang? Amen. Thank you po sa pagsagot. Sa madali pong salita, merong ambisyon ang tao sa kanyang sarili. Meron din namang layunin ng Diyos para sa ating buhay. Kaya naman po, importante na kukonek tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at kanyang salita dahil definitely God will direct our steps. Amen po ba? Amen. Naalala ko po bigla yung sinabi ni Ate Sheng during the exhortation ng Bible study. Sabi niya, walang nabubuhay. Walang buhay ang taong nabubuhay na hiwalay sa nagbibigay ng buhay. Siya ay pawang umiiral lamang. You just only exist pero you don't live pag ikay malayo sa nagbibigay ng buhay. So sabi dito sa slide natin, apart from the giver of life, we are not living. We are only existing. Amen. Sabi nga rin po sa John chapter 10, verse 10, a thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come so that they may have life and have it in abundance. Mga kapatid, ang grasya ng Diyos na nagkatawang tao, pumarito sa lupa para bigyan tayo ng buhay, hindi po just simple life, kundi buhay na may kasaganahan. Basahin niyo po mabuti. Life in abundance, yun po yung pagkakaloob sa atin ng Diyos at yun po ang plano niya. Yun yung layunin niya sa ating buhay. We just don't live here just to exist. Ang layunin ng Diyos, bigyan tayo ng buhay na may kasaganahan. Amen po ba? Amen. So, mga kapatid, nais ko lang pong ipabatid na hindi po killjoy ang Panginoon. As some may teach you or you've heard people na sinasabi, alam mo, boring si Lord. Ganito yung gusto niya mangyari sa atin while ito yung gusto natin. Hindi po totoo yun. Hindi po killjoy ang Panginoon. Kaloob po ng Diyos sa atin ang magkaroon po tayo ng mga pangarap. As we mentioned a while ago, Genesis chapter 1, verse 28, hindi po ba? Kaya naman, ang gagawin lang ng Diyos sa buhay natin, yung mga ambisyon na meron tayo, na kaloob niya, i-align o isa-sanctify ng Panginoon nang sa ganon, ma-achieve natin yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Can you say amen? Amen. Grace doesn't kill ambition. It sanctifies our ambition. At dahil po ang bawat isa ay may kani-kaniyang pagkakatawag. Sadya po talagang ganon. Ang bawat isa po sa atin ay may kani-kaniyang pagkakatawag. God customized your ambition and His plan just for you. And no one can ever do it best other than you kasi para lang sa iyo yun. Amen? Amen. Sabi nga po rito, sa Ephesians 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. Ano po yung sabi nung last line? Yes, tinutukoy niya po dito yung good works na para po sa atin. Sabi po rito, for we are God's handiwork,
created in Christ Jesus to do good works. So tinutukoy ng which is yung good works na hinanda niya para sa atin in advance. Hinanda ng Diyos para sa atin in advance ang isang bagay. And you can only do it kasi para lang sa iyo yun. No one can ever do it best other than you kasi sadyang customize yun para sa iyo. Amen po ba? So, isama niyo po yun sa inyong ambisyon. Tulungan niyo po yung sarili niyo sa pamamagitan ng pagkonekta sa Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin at kanyang salita, kung ano yung good work na pinrepare niya sa iyo in advance. Amen po ba? Ang ambisyon po ay hindi lamang po para sumikat, magkaroon ng magandang asawa, o magkaroon ng kayamanan ng mundo. Sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 16 verse 26, anong kakamti ng tao? Makuha man niya ang yaman ng mundo, pero mawala ang kanyang kaluluwa o mapangadi ba kanyang kaluluwa sa proseso? Ano ang kayang ipagpalit ng tao para sa kanyang kaluluwa? Ang simpleng sagot po, wala. Kasi po ang ating mga kaluluwa ay priceless. Hindi po matutumbasan ng kahit na nung yaman ng mundo ang ating kaluluwa. Sapagkat para lang po mailigtas ang ating mga kaluluwa, isinugo ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak namatay sa krus ng Kalbaryo nang sa ganun magkaroon ng value na hindi kayang bayaran ng mundo. Now, kung ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, pinaka-importante para sa kanya, para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, ano pa kayang bagay ang ipagkakait niya para sa iyong ikabubuti ng kaluluwa? Amen? Ang simpleng sagot po ay wala. Walang bagay po ang ipagkakait ng Diyos para po sa ikabubuti ng ating kaluluwa dahil naibigay niya na, nagawa niyang ibigay ang isang pinakamahalagang bagay para sa kanya. At yun ang buhay ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Amen. Praise God. Praise God. So, the best illustration po ng grace aligning ambition with God's purpose is the life of Joseph. Si Joseph the dreamer. Teka lang po. So, ayan po yung itsura niya. Kung mapapansin niyo, mukha po siyang Egyptian. So, ito po yung best picture o best example ng grace aligning ambition with God's purpose. So, bakit po? Kasi po, though Joseph dream of greatness, meron din po siyang ambisyon. At yun yung maging dakila o maging magaling sa lahat. Yet, it was God's grace that orchestrated this divine plan of saving nation through him. Hindi po alam ito ni Joseph. Wala siyang idea. Pero lahat ng mga siphayo ng kanyang buhay, mga hapdi, wala po sa kanyang kaisipan. Nagagawin po siya ng Panginoon ng isang malaking pabor at may layunin ng Diyos sa kanya. Pero sa kabila nun, siya po ay nagtatanong, bakit siya pinagkalulo ng kanyang mga kapatid? Bakit siya pinagpaplanuhang patayin ng kanyang mga kapatid? Bakit siya itinapon ng kanyang mga kapatid sa balon at ibinenta na bilang isang alipin sa bayan ng Ehipto? Si Joseph po ay nagtrabaho bilang isang alipin, nabuhay na parang isang alipin sa bahay ni Potiphar. Sinikap niya na maging mabuting tao at masipag na trabahador sa bahay ni Potiphar, pero sa hindi po inaasahan na pagkakataon, siya po ay napagbintangan sa kasalanan hindi naman niya ginawa. At dahil doon, dadagdagan na naman yung mga tanong niya sa buhay, Lord, bakit niyo hinayaan akong makulong? Bakit hinayaan na mapunta ako sa masamang klase ng amo? Bakit nangyari to? Bakit ganyan? Bakit ganito? Ang dami niyang tanong na hindi nasasagot. What happened next is, sa loob ng kulungan, nagkaroon siya ng kaibigan. Nagkaroon siya ng pandalayang kaibigan dahil tinulungan niya ang kanyang kaibigan na i-interpret ang kanyang panaginip. What happened? Natuwa sa kanya yung kaibigan niyang cupbearer kasi sakto yung interpretation na ibinigay niya. Nakalaya ang cupbearer
Pero sa araw na makalaya ang cupbearer, instead na tulungan niya si Joseph, nakalimutan nung cupbearer na tulungan si Joseph na wala sa isip niya. After 2 years, just imagine, after 2 years, bigla na lang naalala nung cupbearer, uy, teka lang, meron akong kaibigan na kaya mag-interpret ng panaginip. Nangyari yun dahil at that same time, ang nangyari pong event yung Pharaoh, nagkaroon po siya ng panaginip, hindi ma-explain ng kahit na sino, tsaka na lang naalala nung kaibigan niya ng cupbearer na meron pala akong friend na nakaka-interpret ng panaginip. So pinuntahan niya si Joseph, sinabi sa kanya, pinapatawag siya ni Pharaoh. Pumunta ngayon si Joseph sa sa palasyo para i-interpret ang panaginip ng Pharaoh at natuwa sa kanya ang paraon nang ma-explain niya o ma-interpret niya ng exactly kung anong napanaginipan ng paraon. All of a sudden, ginawa ng paraon si Joseph na maging prime minister ng bansang Ehipto. Just like that. From prisoner, naging prime minister. From prison into palace overnight. Bakit po? Kasi dumating na yung takdang panahon para sa Panginoon na gawin ang kanyang layunin sa buhay ni Joseph. Amen. Now, after 9 years, you know what happened? After 9 years, nakita po, si Joseph po nito ay prime minister na. Isa sa mga pinakamataas na tao sa bansang Ehipto. Now, nakita niya yung mga kapatid niya na nagbenta at nagkanulo sa kanya. Alam mo ba, at the back of his mind is gusto niyang gumanti. Ako, eto na ang right time para makaganti ako sa mga taong to. Pero hindi po yun ang nangyari. I'll show you the verse. Ito po yung sinabi ni Joseph. Sa Genesis chapter 50 verse 20, sabi niya rito, Genesis chapter 50 verse 20, you intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Amen, amen. Malayong-malayo po yan sa pangarap ni Joseph na maging great. Pero mas mataas pa ang nangyari at kinalagayan niya. Prime Minister of the country of Egypt. Now, kung nangyari po man na may mga plans kayo, may mga ambition kayo na hindi pa po natutupad, just trust God na ang inyong pangarap ay hindi most likely ang malanded nyo. Mas mataas pa. You just only have to wait. Joseph waited for almost 13 years just for this to happen. Imagine. So sadya pong ganun, kailangan po lang natin magantay. Meron pong tinakdang panahon ang bawat pagkakataon sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So we just only need to wait and allow grace to align our ambition with God's purpose. Amen po ba? Amen. That's our point number 1. Ngayon, para naman po sa ating point number 2, is grace empowers you beyond your ability. Can everyone read? Grace empowers you beyond your ability. Thank you so much. So ang bawat isa po sa atin, natural na natural po ito, na kapag nangangarap ka o nag-aambisyon, ay kadalasan ibinabase mo sa iyong talento at sa iyong kakayahan. Always, lagi pong ganon, hindi po ba? Kasi natural instinct po natin na umasa tayo at kumilos tayo ayon sa kung ano lang ang kaya natin. Agree? Agree. Now, pero kahit ano pong pilit na bagay na gawin po natin, kahit ano pong piliin natin, na tingin natin sakto lang sa kakayahan natin, we'll still feel the need o masasabi pa rin natin na
masasabi pa rin po natin na I'm not skilled enough, I don't have enough resources, or I'm not qualified. Narinig nyo na po ba yung sarili nyong sinabi nyo ang kahit alin sa mga phrases na to? Kahit pa man, pinili nyo na ng sakto, base sa kakayahan ninyo, yung mga pangarap at ambisyon na meron kayo, you still landed on these three phrases? And I'm sure, minsan sa buhay natin nasabi natin ang mga ito. Maaring totoo ito sa ating sitwasyon o kaya naman gawa lang po ng ating pabago-bagong damdamin. Pero ano pa man ang dahilan, hindi natin maiiwasan na sa ating sariling pananaw na hindi po tayo skilled enough, I don't have enough resources, and I'm not qualified enough. You know why? Dahil iniisip mo, nag-iisa ka lang. Iniisip mo, ako lang mag-isa. Kaya naman, you always landed on these three phrases. Pero hindi po kasi gantong sinasabi ng grasya at sinasabi ng Diyos para sa atin. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Amen. Sinasabi ni Jesus kay Paul, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ibig sabihin po, ang grasya ng Diyos ay sapat at ang kanyang kapangyarihan ay lalong nahayag sa ating kahinaan. Sabi nga po rito, grace enables you to do what you cannot do on your own. Kapag pinahintulutan natin ang grasya ng Diyos na gabayan ng ating mga ambisyon at mga pangarap sa buhay, hindi lang po sa loob ng ating mga kakayahan, kaya nating gawin yung bagay na kailangan nating gawin, kundi pati sa mga bagay na hindi natin kaya gawin mag-isa. Ganun po ang ginagawa ng grasya sa atin. Hindi lang po sa loob ng ating mga kakayahan, magagawa natin yung mga ambisyon at pangarap natin. Even pati sa labas ng ating ability. Amen po ba? Amen. Ang grasya ng Diyos ang sumusuporta at nagbibigay lakas sa atin kahit sa gitna po ng ating kahinaan. At doon mismo, sa lugar na akala natin ay kulang tayo, doon ipapakita ng Diyos na malakas tayo. If we will just allow grace to guide our ambition and dreams. Ganito po ang tinatamasa ng isang manampalataya ng Diyos na pinahintulutan niya ang grasya na gabayan ang kanyang ambisyon at plano sa kanyang buhay. 1 Corinthians chapter 15, verse 10, sabi rito, magmasdan niyo po maigi, but by the grace of God, I am what I am, and His grace towards me was not in vain. But I work harder than they all, yet not I. Sabi niya rito, yet not I, but the grace of God which was with me. Ang mama po, which is si Paul, na nagsulat ng halos kalahati ng New Testament at nagtayo ng maraming simbahan around Asia and Europe, nag-preach ng gospel sa maraming hentil. Sinabi po niya, hindi dahil sa tindig ko, hindi dahil sa educational background ko, hindi dahil magaling akong magsalita sa harap ng tao, nagawa kong lahat ng yon. Hindi po. Ayon po kay Paul, ang sabi niya, malinaw na malinaw, nagawa ko yon, nag-work ako, meron akong ambisyon, yet not I. Yet not I, but the grace of God which was with me. Amen? Alam niyo po, meron pong isang musician na galing pong Pilipinas. Pangarap niya lang po at ambisyon niya lang po na mangibang bansa para kumita ng malaking pera. Wala po sa hinagap ng kanyang kaisipan. Nagagamitin siya ng Diyos na sa pamamagitan niya ay mabubuo ang isang church na tatagal ng 10 taon at still counting.
Wala po sa kakayahan niya, lagpas na lagpas sa kakayahan niyang gawin yun. Wala po siyang hindi po siya qualified, wala po siyang educational background, and yet nagawa niya yun. And yet, we're here right now, nagtitipon-tipon tayo, we're celebrating sa May 23 po, abangan niyo po, magsasalita po siya, and you will see how God is good sa buhay niya. Lagpas na lagpas po sa kakayahan niya yun. Simpleng manunugtog lang po ito. Ang gusto niya lang kumita ng malaking pera, and yet, ito po yung nagawa niya. And even din po ang inyong lingkod. Alam niyo po, kung babalikan ko po ang aking sarili, hindi ko po masasabi na magagawa ko na tumindig sa harap ng maraming maganda at pogi na lalaki na katulad nito. Hindi po mangyayari. Kung titingnan ko po lahat ng mga kalokohan ko, ng mga pinaggagawa ko in the past, never in my wildest dream na mangyayari po ito. And yet, I'm here standing in front before you confidently, pinapahayag ang salita ng Diyos, pinipreach ang salita ng Diyos, yet not I, but the grace of God that was in. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Diyos. Amen, amen, amen. So sabi nga po rito, Philippians chapter 4, verse 13, I can do all things through Him who gives me strength. Halos kanina kinanta po natin tong linya na to. I can do all things through Him who gives me strength. Sabi ni Paul, and wherein we believe on it, we live on it. Amen po ba? Amen, amen. So narinig nyo na po ba ang kasabihan na, ayun. So narinig nyo na po ba itong kasabihan na to? Jack of all trades, master of none, is way better than the master of one. Narinig nyo na po ba ito? Jack of all trades, master of none, is way better than the master of one. Marahil po, hindi ako sobrang sure na magaling ako sa mga mangilan-mangilang bagay o maraming bagay. Hindi po ako sure pagdating po doon sa mga bagay na yon. Pero isa lang po ang bagay na sigurado ako. Isang bagay po ang sigurado ako para tawagin akong at least mahusay ka. Tingin ko matutupad mo yung pangarap mo. At least okay ka kasi magaling ka sa ganitong mga bagay. At least mangilan-ngilan para matupad mo yung mga pangarap mo. Hindi po ako sure about that. Pero isa lang po ang bagay na sigurado ako. Isa lang po ang bagay na sigurado ako. Walang bagay na hindi ko kayang gawin sapagkat si Kristo ang nagbibigay lakas sa akin. Amen? Wala pong bagay ang hindi ko kayang gawin sapagkat si Kristo ang nagpapalakas sa akin. Amen? So, pwede po ba natin sabay-sabay i-declare ang praise na to? So, read 1, 2, 3. Walang bagay na hindi ko kayang gawin sapagkat si Kristo ang nagbibigay lakas sa akin. One more time with faith. Walang bagay na hindi ko kayang gawin sapagkat si Kristo ang nagbibigay ng lakas sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen, amen. Grace empowers us beyond. Lagpas sa kakayahan po natin. Amen po ba? Amen. At ito po ang huling point po natin. Ito po ang huling point natin para sa insight. 3 insight na to. 3 insight regarding allowing grace to guide your ambition. Grace produces contentment and fulfillment. Grace produces contentment and fulfillment. Alam niyo po, nakakamamangha po isipin na biyaya po ng Diyos ang nagdadala ng tunay na kasiyahan at katuparan sa ating pong buhay. And I'm sure ang bawat isa po sa atin ay pamilyar
Kapag sinabi po ninyong contentment, pag sinabi niyo pong content, ibig sabihin po nun, hindi ka naiinggit. Ibig sabihin po nun, hindi ka naiinggit sa mga nakikita mo sa paligid mo, nor hindi mo kinukumpara ang sarili mo o buhay mo sa iba. Kontento ka sa kung anong meron ka. Masaya ka kay ganito kasi meron na siyang girlfriend o boyfriend kahit ikaw wala pa. Masaya ka kay ganyan kasi siya meron na siyang magandang trabaho kahit ikaw ay wala pa. Masaya ka kay ganito o kay ganyan dahil meron na siyang anak kahit ikaw ay wala pa. Masaya ka kay ganito o kaya kay ganyan dahil meron siyang ipon kahit ikaw ay wala pa. Ikaw kasi ay naniniwala na ang bawat tao o ang bawat nilalang ay merong pinagkalalagyan pansamantala. At dahil po ang Diyos ay hindi po humihinto o tuloy-tuloy na gumagawa sa ating mga buhay, tayo po ay makakaasa ng lahat ng tao na umiibig sa Kanya ay tuloy-tuloy po siya nagtatrabaho para sa ikabubuti ng mga tao na to. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ng Diyos sa Kanyang pag-ibig sa atin, sa Kanya pong walang hinto na pagkilos para po sa ating ikabubuti. Amen? Amen. So yun po yung kontento. Now, pag sinabi mo namang fulfillment o sense of fulfillment, fulfill ka. Alam mo na hindi ka man kasing yaman ng pinakamayaman mong kaibigan, fulfill ka sapagkat natagpuan mo naman ang tunay na kahulugan ng buhay, which is dinidiscuss natin sa Kanya. Pwedeng ikaw din yung pinakamayaman sa lugar ninyo o sa buong mundo, pero hindi mo magagawang maging tunay na masaya kung wala si Kristo sa buhay mo. Kaya naman po, fulfilled ka sa kung ano, fulfilled ka na nakilala mo at meron kang Diyos sa buhay mo. Sabi dito, when grace guides our ambition, we experience peace and fulfillment, knowing that our success, knowing our success is not defined by worldly standards, but by God's faithfulness. Sabi nga po rito sa Psalm 37, chapter 37, verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Ano pong ibig sabihin nito? So, ang ibig sabihin po ng delight yourself in the Lord, alam niyo po, madalas po sa pananaw po ng gawa, palagi po natin ito naririnig na kailangan mong gumawa nang sa ganon, ma-delight sa iyo yung Panginoon. At nang sa ganon, pag na-delight sa iyo ang Panginoon, ibibigay niya ang dinidesire ng puso mo. This could be nothing far from truth. Malayong-malayo po ito sa katotohanan o sa ibig sabihin ng verse na to. Pag ang pananaw po ng grasya patungkol po sa verse na ito, ikaw ay magdi-delight sa relasyon na meron ka sa Diyos. At yung pagdi-delight mo na yun sa relasyon mo sa Diyos will only lead you na mas lalo pa na maging fruitful at mas lalo pang maging productive. Why? Kasi ang kaluguran ng Diyos ay na kay Kristo. At dahil ikaw ay nasa relasyon kay Kristo, ang Diyos ay nalulugod sa iyo. At ang sabi ng verse, ibibigay ng Panginoon ang bagay na dinidesire mo dahil nalulugod ako sa iyo. Tangi lamang po ang kaluguran ng Diyos ay ang kanyang anak. Kaya wala po tayong gawa na papantay sa pamantayan ng Diyos para siya ay malugod sa atin. Tangi lamang pong sa buhay ni Kristo, malulugod ang Panginoon. At dahil tayo po ay na kay Kristo, ang Diyos po ay nalulugod po sa atin. Can you say amen? Amen, amen. True fulfillment, sabi po rito. True fulfillment comes when you find your delight not in your own efforts but in the Lord and what He has done
for you through His grace. When your joy is rooted in Him and His finished work, He brings your ambition from completion, brings your ambition to completion in His perfect time. Meron pong mabungang buhay sa tamang kapanahunan sa bawat season po ng ating buhay. Can you say amen? Amen. So, that is our point number 3. That is our point number 3. Grace produces contentment and fulfillment in your life. Pwede po ba nating sabay basahin ng malakas ang tatlong insight ng grasya patungkol sa pagpapahintulot sa grasya na gabayan ang ating mga ambisyon o pangarap? Can we do that? In 1, 2, 3. Grace aligns your Grace empowers you beyond your ability. Grace produces contentment and fulfillment. Amen, amen. So now, dadako naman po tayo sa life application. Tatlo lang naman na po. And in less than po 5 or 10 minutes, matapos na po tayo. Amen po ba? So life application number 1. Life application number 1. Ayan. Align your ambition with God's plan. Amen. Align your ambition with God's plan. Meron po kayong ambisyon. Gaya katulad po na sinabi natin, meron po tayong ambisyon, meron po tayong pangarap sa buhay po natin. Meron din pong layunin ng Diyos sa ating pong buhay. Itugma mo. Ngayon na naunawaan mo na may magandang planong Diyos sa buhay mo, itugma mo. Dahil nakasisiguro po kami dito. Nakasisiguro po kami dito na ang plano ng Diyos para sa buhay mo ay higit na mas mataas kesa nasa isip mo. Amen po ba? Huwag yung hayaan ng Diyos ang mag-adjust sa pangarap niya sa iyo dahil ganito yung ambisyon mo. I-adjust mo na yung pangarap mo sa layunin ng Diyos sa buhay mo. Mauunawaan mo yun. Pagpatuloy kang kumonekta sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, Lord, may your will be done. At sa pamamagitan ng kanyang salita, liliwanag ang iyong mga kabang ng paa. Dahil gamit mo ang kanyang salita. Will you say amen? Amen. Kung sakali po man, sabi po ni Bishop Emmy, natutunan ko po sa kanya, kung sakali man, natagpuan mo na ang pangarap ng Diyos sa buhay mo, huwag na huwag mong aalisan. Huwag na huwag mong aalisan, not until dalhin ka uli ng grasya sa panibagong season mo ng buhay mo. Not until dalhin ka ng grasya sa panibagong season ng buhay mo. Can you say amen? Amen. That's our life application number 2. Life application number 1. Align your ambition with God's plan. Ito naman po yung life application number 2 po natin. Allow God's grace to bring out the best in you. Amen. Amen. Hindi na ito kailangan ipaliwanag. Medyo touching na siya. Allow God's grace to bring out the best in you. Hindi mo pa nakikita ang best version of yourself kung hindi mo pa na-invite o pinahihintulutan ang grasya ng Diyos na gabayan ka. Hindi mo pa nakikita. However, if you will allow God's grace na gabayan ang iyong mga ambisyon at pangarap sa buhay, you will see the best version of yourself. You will see the best version of yourself. Hindi mo pa nakikita ang pinakamahusay na kaya mong gawin o kayang gawin ng Diyos sa buhay mo hanggat di mo siya pinapayagan o inaalaw na makagawa sa iyo. Katulad po ng sinabi natin kanina, hindi po tayo panghihimasukan ng Diyos kung hindi po natin siya bibigyan ng pahintulot. Kaya naman po, sana po matutunan po natin na pahintulutan ng Diyos sa ating buhay na gumawa o gabayan ang ating mga ambisyon at pangarap sa buhay. Amen? Amen. And you will be surprised
that there's best inside of you na lalabas if you will only allow God's grace to guide your dreams and ambition in life. Amen? Amen. Ito naman po ang ating life application number 3. So, we're about to close. Sabi po rito, life application number 3, be content while waiting for the fulfillment of your ambition. Be content while waiting for the fulfillment of your ambition. Mula sa araw na nangarap ka hanggang sa araw na matupad ang iyong mga pangarap o ambisyon, meron pong involved na time. At dahil doon po sa involved na time na yon, merong involved na waiting time. Amen po ba? So, while waiting, you need to be content because that is what grace is all about. Yung character mo, yung attitude mo, habang naghihintay sa katuparan ng iyong pangako na ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. So, be content while waiting for the fulfillment of your ambition. So, let's see them again. 3 life application. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pwede po ba yun? Amen. So, ready in 1, 2, 3. Align your ambition with God's plan. Allow God's grace to bring the best in you. Be content while waiting for the fulfillment of your ambition. At para po sa gabing ito, ikukonklud po natin sa big idea na ito. In Christ, my ambition is to glorify God. In Christ, my ambition is to glorify God. Pwede po ba natin basahin ng sabay-sabay? In Christ, my ambition is to glorify God. Pwede po ba natin palakpakan ng Diyos? Amen. 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 Can we all stand up?